Ito ang madilim at kakilakilabot na kwento ng totoong Harry Potter. 1980s, Ireland. Si Harry ay isang batang problemado, may malalim na suliraning pangkaisipan at hindi kailanman naramdaman na siya'y nababagay sa mundong ito. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Hindi sapat ang mundong ito para sa akin. May mas nararapat para sa akin sa ibang lugar." Ang kanyang mga magulang ay mga ordinaryo, ngunit mabubuting tao, mabait, magalang, at minamahal ng lahat. Pero para kay Harry, hindi sapat. Isang gabi, sa katahimikan ng lamig, nagdesisyon si Harry. Pinatay niya ang kanyang ama. Pagkatapos ay ang kanyang ina. Walang saksi, walang direktang ebidensya, walang hustisyang naipatupad. Ipinagkatiwala siya sa kanyang tiyuhin, tiya, at pinsan. Mabubuti ring tao, mapagmalasakit, maalaga, at mapagbigay. Pero hindi nagbago si Harry. Naroon pa rin ang mga bulong. Wala kang kwenta, hindi ka karapat-dapat sa mundong ito. Isang gabi muli, isa na namang desisyon. Natagpuang patay ang kanyang tiyuhin, tiya, at pinsan. Naglaho si Harry. Pagdating ng pulisya makalipas ang ilang araw, tahimik ang bahay. Walang sinyalis ng kaguluhan, walang bakas, maliban sa isang sulat. Sinulat ni Harry, "Masyadong walang saysay ang mundong ito, masyadong hungkag. Sa kinaroroonan ko ngayon, ako'y may halaga. Doon, kinikilala nila ang aking halaga. Doon, ako'y tunay na umiiral. Huwag ninyo akong hanapin." Hindi na siya muling nakita. May nagsasabing sumali siya sa isang kulto. May nagsasabing lumikha siya ng sarili niyang mundo. Bumisita siya para lang matawa, pero ang hula na ibinigay sa kanya ang huling bagay na narinig niya. Noong 1912, sa labas lang ng Baton Rouge, may isang babaeng nagngangalang Maribel Vex. Kilala ng mga lokal bilang Whispering Widow. Mayroon siyang lumang kubol ng panghuhula sa likod ng lumang sementeryo. Karamihan ay iniiwasan siya, pero may ilan na matapang na nagtatanong ng isang bagay. Gaano na lang ako katagal mabubuhay? Hindi nanghuhula si Maribel. Hindi siya nagtataya. Bulong lang siya ng isang petsa sa iyong tainga at palaging tama. Isang araw, isang mayabang na mamamahayag na si Ned Clover ang dumating para patunayan na peke si Maribel. Pinagtawanan niya ito bago tanungin ang nakamamatay na tanong. Lumapit si Maribel at ibinulong, "Ngayong gabi ka mawawala." Tumawa si Ned, "Babalik ako bukas para pagtawanan ka." Nang gabing iyon, isinara ni Ned ang lahat ng pinto, binuksan ang lahat ng ilaw at naghintay. Pero eksaktong 12:00 ng hating gabi, kumurap ang mga bombilya. Narinig niya ang yapak ng paa sa sahig. Paglingon niya, nakatayo si Maribel sa likuran niya. Ngumiti siya. Tumakbo si Ned. Sumunod si Maribel, pabulong na inuulit ang kanyang pangalan, paulit-ulit. Sa huli, nagtago si Ned sa attic at tumawag ng tulong. Pagdating ng pulis, walang tao sa loob ng bahay. Walang bakas ni Ned, wala ring bakas ni Maribel, maliban sa isa. Sa salaming natakpan ng alikabok sa attic, may nakasulat sa hamog, "Hindi lahat pinapalad na matawa ng 2 beses. Ikaw, anong gagawin mo kung may bumulong ng petsa ng kamatayan mo habang nakangiti?"